Okay, magandang araw po sa lahat. By the way, this is Jay and isa po akong member po ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. So, tinatawag po lang Mormons. Actually, 26 years na po ako. At dito po sa vlog po na ito guys is isisiwalat ko po sa inyo ano po yung mga experience ko sa simbahan, ano po yung first na blessing na natanggap ko nung ako po ay nagpa-member. At ano-ano po yung mga steps po ng membership po dito. At ano po yung natutunan ko within 26 years na bilang member po ng simbahan. Okay. So, kung bago ka pa lang guys sa aking channel, so we invite you to please subscribe para sa ganun, mas maging updated po kayo sa kung ano po yung talaga yung nangyayari po bilang mga Mormons. Ano po yung kaibahan ng mga ibang religion kasi itatakol ko po din dito po sa video po natin. Okay. So ngayon, nakapag-subscribe na po kayo. So, ngayon, umpisa na po natin. Nung ako po ay, nabinyagan po ako nung ako po ay first year college po. Isa po akong convert. Meron po kasing tinatawag na convert. At saka meron po yung tinatawag na child of record. Yung child of record, kung member na po yung nanay at tatay mo, tawag po na child of record. At kung di naman, ang tawag po doon is convert. Ibig sabihin, pa-convert ka lang, nabinyagan ka lang. Actually, yung hindi ko talaga in-expect na maging member po ako ng simbahan. Actually, ako po ay isang referral lang ng aking kaibigan. Kasi girlfriend niya is member. Ako po ay yung kaibigan ko hindi pa member. So, until such time na ako rin ay nung bata pa po ako, mahilig po kasi ako sa religion. So, ako po isang Katolik at ang aking kinalakhan po is yung mga lolo at lolo ko is devoted Catholic. Alam mo naman, once na nagnonobena yan, tagal at saka marami pa mga para-paraan na noon kinalakhan ko. Actually, hindi ko rin sinisi yung sarili ko, naging Katolik po ako. Pero yung point po doon is, namulat po ako sa mga mabubuting aral. Yung mabubuting aral po kasi is, ang kagandahan lang dito bilang Mormons o bilang Latter-day Saints. Yan po yung short po ko sa Amerika, Latter-day Saints. Ang tawag po sa kanila, pero kung sa Pilipinas ay Mormons. And short, na yung dahilan po sa Book of Mormon. Which is, tatakol ko po yan din sa next videos po natin. Pero sa ngayon is, yan po yung pag-uusapan lang po natin kung paano po ako naging convert. Ngayon, ang po doon is, na-convert po ako kasi dahil sa maraming tanong ko regarding kung paano po yung kaluluwa natin, maligtas dito sa mundo, lalo na kung ikaw ay gumagawa ng mali. Kasi bilang Katolik, as natutunan ko po doon, kapag dalawang bagay lang, langit at saka impyerno lang yung pupuntahan. Which is, yun po yung pagkamulat ko. Pag mabait ka, at saka sumasamba ka, lagi kang nagkukumpisa, lagi kang so, pupunta ka sa langit. Yun yung pananaw ko bilang Katolik. At saka, idol ko yung mga pare. Kasi nga, pag pare ka, siyempre, nilibigyan ka sa Diyos. Doon ko nalaman na, nung ako po ay Katolik, doon ko nalaman na ang ganda pala yung buhay ng pare. Kasi, sinusuportahan ka ng mga tao. Kasi, ang alam ko, napakalaki ng membership ng Catholic. At saka, yun lang yung lakhan ko na totoong simbahan. Patay ako ng marami pang simbahan. Pero, nung kalaunan, nalaman ko nung ako po ay nag-aaral since high school, alam mo naman yung history ni Ferdinand Magellan. Yes. Siya yung parang galing sa Rome, at saka pinapadala yung message niya para i-Christianize yung mga tao sa Pilipinas. Hanggang sa nung kalaunan na high school na ako, marami na mga religion. So, doon na ako nagkatanong
bakit ang daming mga religion, sino-sino ba, yung Catholic ba, itong religion, yung INC, kasi may tiyuhin ko is INC, at saka yung ibang kaibigan ko is like Seventh-day Adventist, may born again din, and so on and so forth. At saka nagtanong ako, yung tinanungan ko rin syempre yung mga missionary, kasi gumala doon sa bahay, at yung gamit yung nanay ko, hanggang sa yung nanay ko, na-refer ako sa missionary. So yung lang, na-stun lang ako kasi nga, syempre yung lumapit sa akin is puro Amerikana, at saka taga Maynila, Pilipina, hanggang sa yun, kalaunan, tanong ako sa kanila, bakit marami religion, yung Catholic ba totoong religion, ano ba yung basihan ng totoong religion, paano ka ba baka punta sa langit. Ang akin lang naman doon is, paano maisalba yung kaluluwa ko? Ayaw ko kasi siyempre natatakot po ako doon. Paano ako punta sa langit? Yun yung tanong ko hanggang sa, yun, sinagot nila sa pamamaraan ng verses ng Biblia. Tsaka yun yung nagustuhan ko. Hanggang sa, yun, paulit-ulit ng meet up namin. Parang maganda yung message nila sa akin na mahal ako ng Diyos, lahat ng tao nagkakamali, at saka yung Diyos is may mga paraan para at least mapatawad ka sa kasalanan mo. Tamang restitution at saka repentance. Yun. Hanggang sa dahan-dahan namulat ako na may mga hindi pala, may tinatawag lang priestcraft at saka priesthood power. Doon ako na mangha. Na yung kapangyarihan pala ng Diyos, kapag member ka na, magagamit mo yung tinatawag na priesthood power na galing mismo kayo sa Kristo. Pero sa ibang mga religion, karamihan sa ginagamit nila para kumita ng pera is priestcraft. So, doon ako nag-isip. Hanggang sa ni-research yung Bible, tama naman. Kahit sila Pedro, kahit sila yung mga apostoles, nagturo sila, karamihan talaga is priestcraft. Doon ko rin nalaman na yung Catholic pala, hindi pala yun. Na-organize ng mga apostol. Ito pala ay paganism, galing po sa Roman. Sa Rome. So, kaya nag-decide na ako na hindi pala yun yung totoong Actually, nung huli, ni-research yung mga turo ng Catholic at saka ng priest is iba sa turo ng mga apostoles at saka sa turo ng Jesus Christ. Kasi hindi naman talaga cross yung kapangyarihan para at least magbigay ng kapangyarihan sa tao para magpalis ng mga espiritu, yung mga ganun. Kasi sa oras ni Yesu Cristo, hindi naman siya gumagamit ng cross. Yung cross pala ay doon siya namatay. Yun ay simbolo ng kamatayan niya, yung cross. Pinako siya sa cross. Pero when it comes po sa hindi po pala cross. Kaya yung sign of the cross, isip ko na bakit ganun? Hanggang sa, syempre, although hindi ako nag-aaral ng Bible, at saka pinaintindi sa akin ng mga missionaries na doon, sa pamamagitan ng Biblia, bawal sa Ten Commandments, bawal yung inukit na larawan, bawal lumuhod, bawal. Yun, sa Genesis, no? Genesis 20, so doon ko nabasa na yung Ten Commandments, ayaw ng Diyos na gumawa ka ng imahe at luhuran mo. Yun yung isang na namulat ako na kinakailangan ko na huwag ipagpatuloy kasi nagagalit pala yung Diyos doon. So, yun. Bago ako na binyagan, hanggang yun, tinuruan nila ako ng repentance, hindi rin madali magpabinyag, pero nagustuhan ko lang kasi tinuruan ako ng tamang paraan kung paano maging miyembro ng simbahan, paano ma-exercise yung priesthood power, paano makamit yung blessing na galing mismo sa Diyos.
So, masaya ako, naging member ako ng simbahan. At sa ngayon, ito lang yung may share ko po sa inyo. At sa susunod, isi-share ko rin ano yung mga pagkakaiba ng religion, ano yung pagkakaiba ng Mormon sa ibang mga religion. Ito ba ay naakma sa Bible lahat ng mga tinuturo nila, yung pananampalataya, at tsaka ano ba yung mga milagrong nangyayari na yung blessings, magiging makukuha mong blessings bilang member ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints or Mormons. No? Kasi at dito rin masasagot, bakit Mormons yung tawag? Bakit hindi yung simbahan ng Diyos, ng Yesu Cristo? So actually, sasagutin natin yan sa next videos po natin. At maraming salamat po sa pakikinig. So sa akin lang ngayon is para at least na-share ko po yung talagang unang experience ko na ako po ay member ng simbahan. Kasi para makarelate din, karamihan po kasi ngayon is marami na nagiging member ng simbahan, at saka marami na din silang gusto maunawaan talaga regarding sa simbahan, kaya ginawa ko po yung video pong ito para at least may guide po kayo, kasi since 26 years na po ako na member, marami po kayong mga tanong, pagdadaanan na parang magbigay sa iyo ng curiosity bilang member ng simbahan. At kung ikaw pa ay hindi pa member, bakit ano yung kinaibahan ng Mormon sa ibang mga religion? Ano ba yung malaking bagay na may tutulong sa iyo? No? Kasi sasabihin ko na lang, yung Mormon kasi hindi po yun yung pangalan ng simbahan. Yung pangalan po ng simbahan ay The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, which is yan po yung binigay ni Yesu Cristo na pangalan ng simbahan sa ating panahon ngayon. At ano yung mga pagkakaiba ng pangalan ng simbahan sa panahon ngayon at noon? So, itatakal po natin yan sa susunod na mga videos. So, maraming salamat po guys sa pakikinig ng kaunting kwento. Hopefully, nakatulong po ito kung kayo po ay bago pa lang bilang member ng simbahan, at kung kayo ay curious po bilang member sa mga Mormons na member ng simbahan. Okay? Maraming salamat, at huwag kalimutang mag-like kung nagustuhan niyo po yung video po ito. At kung kayo po ay kung nakatulong po ito, so pwede niyo po i-share po ito guys. Makakatulong po yan para paliguin niyo yung ating channel. At matulungan ko rin po kayo kung ano po yung mga sangkap ng Biblia na makakatulong po sa ating pananampalataya upang lumago at makabalik po tayo sa ating Ama sa langit. Okay, so maraming salamat at see you next time in our next videos.